Annyeonghaseyo. Good day mga Lods. Noong nakaraan, tinalakay po natin kung paano i-conjugate yung verb into noun. Ito ay ang paglagay lamang ng gi after the verb stem. Yun po ang pinaka-common at pinaka-simple. Ngayon naman, tatalakayin po natin yung iba pang paraan kung paano i-conjugate ang verb into noun. Ngayon, ito po siya mga Lods. Non-go or non-go is used to change verbs into nouns. Non-got or non-go. Conjugation. Verb stem plus non-got or non-go. Okay? Example sentences. Number 1. 요즘 공부하는 거는 한국어예요. What I am studying these days is Korean language. Ang pinag-aaralan ko nitong mga nakaraang araw ay Korean language. In Korean, 요즘 공부하는 거는 한국어예요. 요즘 공부하는 거는 한국어예요. Example number 2. 영화를 보는 것은 제 취미예요. Watching movies is my hobby. In Korean, 영화를 보는 것은 제 취미예요. 영화를 보는 것은 제 취미예요. Okay? Example number 3. 저는 수영하는 것을 좋아해요. I like swimming. 저는 수영하는 것을 좋아해요. 저는 수영하는 것을 좋아해요. Okay? Example number 4. 오늘 만나는 것 알아요? Do you know that we are meeting today? Alam niyo po ba magkita tayo ngayong araw? In Korean, 오늘 만나는 것 알아요? 오늘 만나는 것 알아요? Okay. Alam niyo ba magkikita tayo ngayong araw? Okay. Yan po yung mga example, mga loading. Ngayon naman, meron po siyang irregular conjugation. Ito po ay ang mga sumusunod. Irregular conjugations. Kapag ang verb ay nagtatapos sa real, okay, mauumit na po itong real na to, mga lodi. For example, salda, to live. Tatanggalin natin yung da, ang maiwan na lang yung verb stem. Ngayon, dahil may real siya sa baba, tatanggalin po natin yung real. Magiging ganito na po siya. 사는 것. 사는 것. Mawawala na po yung real. Ito. Another example. 열다. To open. Tanggalin natin yung da. Maiwan na lang yung verb stem na 열. Ngayon, dahil nagtatapos siya sa real, tatanggalin po natin, maumit na po yung real, mga ludi. Magiging ganito na po siya. 여는 것. Another example. 만들다. To make. Dahil nagtatapos po siya sa real, magiging 만드는 거 na lang po siya, mga ludi. Okay? Tip, mga ludi. Halimbawa, ito, mukta. To eat. Tanggalin natin yung da. Muk na lang yung maiwan. Yung verb stem niya. For example, ito. 먹은 것. 먹는 것. 먹을 것. Okay? Kapag sinusundan siya ng 은것 or ni은것, ibig sabihin yan, past tense na po yan, mga lodi. Okay? Halimbawa, ito. Sinusundan siya ng nungot. Ibig sabihin yan, present tense siya, mga lodi. Okay?
Tapos ito naman, sinusundan siya ng ulkot. Ibig sabihin yan mga lodi, future tense na po siya mga lodi. Okay? Mogengot, yung kinain ko. Mongnungot, yung kinakain ko. Mogulkot, yung kakainin ko. Okay? Yan lang po mga lodi. Maraming salamat po sa inyong panunood.